guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Collective. Cold ka, unemotional right now. Kasi hindi nangyari yung gusto mo or hindi na-grant yung wish mo, hindi natupad yung gusto mo. Dahil hindi na-favor sa yung luck. That's the reason kung bakit cold ka, parang distant, parang unemotional, maybe towards someone or towards people, towards anyone. Ay! Clouded yung judgment mo. Clouded yung isipan mo ngayon. Parang natatakot ka, nervyos or kinakabahan. Merong influence, merong spell siguro yan sa isip mo, sa utak mo, merong pumasok siguro na ganon yun eh, na spell, kaya ganyan, clouded o orasyon kadalasan yan, hindi matahimik yung isipan mo, para bang hindi mapanatag yung isipan mo, hindi stable yung mind mo ngayon, maaaring nag-overthink ka, pwedeng hindi ka makakatulog na mahimbing mamayang gabi, no? Depende yan kung sino makarelate dito sa reading. Kasi, pwedeng hindi ka makatulog mamayang gabi or tuwing gabi or minsan o madalas hindi ka makatulog pag gabi. Baka hanggang magdamag, ganun. Kasi, merong nagka-clouded sa judgment mo. Meron yung influence. Or maaari may orasyon. May pumasok na orasyon yan. Pag mga ganyan. Kaya nagiging clouded yung judgment. Ganon, guys. Kaya nga, cold ko. Yun ang palatandaan. Pero, hindi aware ang karamihan. Baka sabihin ng iba, naku, hindi naman totoo yan. Nasa Bible yan, guys. Mas mabuti na yung may alam ka, may knowledge ka. Yung Bible, totoo yung nakasulat dyan. Hindi yan kasinungalingan. May mga ganun talaga. Noong unang panahon pa, yung mga witchcraft na yan. Mga spell, witchcraft, sorcery, meron na yan. Panahon pa ni Noah yan. Panahon pa ni Moses, panahon pa ng mga Nephilim yan. The Chariot. Nandun yung pagkalito sa'yo eh. Meron kang gustong gawin, no? Pero ikaw naman yung may hawak ng manibela mo. Positive ka naman and courageous, pero nandun yung pagkalito mo. Para may pagkalito sa'yo eh. Nalilito ka. Paano kasi? Merong pumasok yan sa isipan mo na orasyon. Meron yan. At parang driven ka. Ano yung nada-drive sa'yo? Let's see. Ano kaya nada-drive sa'yo? Yung will mo na hindi na mag-juggling, na makapag-decide na mag-take na ng action, na makapili na ng desisyon, choice, na hindi ka na magpabagal-bagal pa, hindi ka na matagalan kakapili, kakadesisyon, decide. Yan. When it comes sa love life, ano kaya ang pagbabago sa love life mo? Ano kaya ang mga mangyayari sunod sa love life mo? Anong darating sa love life mo? See. Eto, when it comes sa love life mo, kung may darating man na person, Queen of Swords yung energy niya, meron siyang boundary. Naglalagay siya ng healthy boundary or boundary. Intelligent to na person and nangka-cut off to eh.
nagka-cut off kasi meron siyang self-love, meron siyang self-worth, Queen of Swords. Kahit alam niya masaktan yung iba, hindi siya yung people pleaser ha, yung Queen of Swords ha, hindi to people pleaser. Kung kilala mo to dati na people pleaser, ngayon yung energy nito ay hindi na siya people pleaser. Kumbaga ano to matapang, courageous, na mag-cut off ng mga tao na maaring ayaw na niyang maging part ng buhay niya, or pwedeng taken for granted lang siya, yung ganun ba, yung hindi maganda intention sa kanya, or yung mga cross ng boundary, mga ganyan, or kaya ay abusuin lang siya, yung mga ganun ba, kina-cut off niya yun. Basta nagka-cut off to ng mga tao, pwedeng karelasyon niya, or any people na nakitaan niya ng hindi maganda intention sa kanya, pwedeng ganun, no? Ganyan siya na klase ng tao yung darating sa'yo, itong tao na to, si Queen of Swords, when it comes sa love life mo. Pero maganda dyan kasi may self-love siya, kilala mo man siya o hindi, ito ang darating sa'yo. Paano darating si Queen of Swords? Let's see. Ano ba yun? What's with the Ace of Cups? Hindi ko alam kung upright yun, parang palang pa yun Ano to guys? This is a new beginning. Upright to pagkaganto. This is a blessing actually, yung pagdating ni blessing to. Yung darating si Queen of Swords sa buhay mo, o makilala mo man kung new person, or kung nakilala mo na yun dati, ay ang pagdating nito sa buhay mo, blessing to, galing sa Holy Spirit kasi may dove dito, or galing sa langit, galing sa God, pwedeng ganon. Kasi magkaiba naman yung God sa Holy Spirit. Kaysa baka pinagkaisa nyo na, hindi po hindi po sila isa. They are united as one, pero magkaibang tatlong persona sila Si Jesus Christ, yan ang Son of God. Si Yahweh, yan ang, di ba yung anak si Jesus Christ? Si Yahweh yan ang Ama. Tapos Holy Spirit. So, tatlong persona yan. Yung iba kasi, napanood ko sa videos, para klaro lang mo. Si Jesus Christ daw, at yung God, at yung Holy Spirit, ay isa lang. Yun ang isa nila Ama. They are one, they are united, no? They are one, na kumbaga magkakampi, na buo, sila united. They are one, parang as a family, or united, ganon, yung katulad ng sinabi ko kanina. Pero tatlong persona yan sila, yung yan nga. So God, pwedeng God or Holy Spirit ang may dala nito sa'yo, or else ay si Jesus Christ, pwede din, basta pwedeng galing sa langit o sa God mismo ang nag-ano sa'yo, dala o magdadala nito, magbibigay nitong Queen of Swords na to sa'yo, na person. Bakit blessing ito si Queen of Swords? Parang mag-umpisa kayo din ng relationship ni Queen of Swords Siyempre, sa relationship yung tanong kanina, no? Bakit kayo darating to si Queen of Swords sa'yo when it comes to love life mo? Ace of Pentacles. Dahil merong more clarification with this Ace of Pentacles in reverse. Ito yung yung parang nabunot sa kanya o natanggal sa kanya. Sa kanya o sa'yo o sa inyong connection. Yung parang temperance, yung parang delay o parang natingga. Yun ang tanggal. Siguro tinanggal na ng God kasi it's time for you to be together, or para magkaroon ng union, or para mag-umpisa kayo na magkakilala, new person or past person man Ganon. Yung mga humaharang, kaya na-delay to kasi may mga humaharang, may mga superior na gustong humarang. O kasi na to
hindi na to mahadlangan. Hindi na siya mapadelay, hindi na siya mapatingga kasi kumbaga strong na yung isipan. Pwedeng ikaw, strong na yung isipan mo at itong tao na to, lalo Queen of Swords, naglalagay na siya ng boundary. See? Hindi na siya yung magpakontrol sa mga manipulation, sa mga gustong mangontrol sa kanya, o ikaw man to na hindi ka na magpakontrol kasi ang daming gusto mangontrol dito sa mundo, lalo na yung sa pamaraan ng witchcraft ba, no? Ang daming gusto mangontrol ng kapwa nila through witchcraft, lalo na through witchcraft o kahit elwishing nga lang di ba? O kaya sampain nila, lalo na yung witchcraft, no? Mga orasyon nila na yan, witchcraft. At alam nila nakapangontrol ng isipan yan. Baka ito nga, kaya naging clouded yung judgment mo, yung isipan mo kasi para bang maaring sarado, clouded, may nagka-clouded sa isipan mo kasi merong pumasok sa'yo na orasyon at kinakabahan ka. Kasi meron, ganun yun guys Yung sa akin kaya, yan din ang kasi walang yan pag orasyon, hindi naman hindi naman spirit yan yung orasyon. Orasyon yan, yung orasyon, mga Latin, ganun. Hindi naman spirit yan, iba naman yan. Orasyon, pero witchcraft din yan mga ganyan Basta ganyan siya. May pumasok yan sa'yo ng mga ganun. Yan ang pa-clouded ng isipan ng tao. Mga pag sinindan ka ng mga ganyan, pag pumasok sa'yo, pag na-unite sa'yo. More clarification with this Queen of Cups. Para maging mahina ka, maging emotional, parang alam mo yung weak ka, no? May weak, hindi ka strong yung mind mo, umari si person, para magantay ka. Kasi pag mahina ka, hindi ka mag-take na action, magantay ka. Ganon. So, ikaw naman, so driven and kahit na may nanlilito, orasyon nila yan. Sa'yo na pinasok na sa'yo, na palito sa'yo dito. Pero, you're so decisive ha. Kumaga andun yung positivity mo, courage, and drive na mag-take ng action at hindi patingga. Yan. Gusto kasi nila matingga ka. Yun ang gumawa sa'yo yun ang nag-send sa'yo ng yung para malito ka at para maging clouded yung judgment mo. That's why sa mga naka-resonate dito, parang cold ka, maybe towards someone or towards other person, anyone, kung sino man yung tao na cold ka. Ako nga, guys, nagtataka ako, bakit merong ganun merong vlogger na dati gustong gusto ko nga yun, sinusuportahan ko pa nga yun kasi matulungin yun siya na parang ang ganang loob ko doon na kinakampihan ko pa nga yun at talaga ako as in na pinagtatanggal ko yan sa comment section kasi may mga nambabash sa kanya, basta gano'n. Tapos ng mga ilang buwan, kasi siguro nabasa nila yung comment ko, parang mabigat yung loob ko na sa kanya. Tinanong ko kay Jesus Christ, kahit hindi ko nakikita si Jesus Christ, okay? Tinanong ko kay Jesus Christ, bakit kaya bigat ng loob ko dito sa taong to? Ginagawan po ba ako ng witchcraft nito? Hindi, ako daw pala yung sininda ng spell para maging ganun ako sa tao na yun. O di ba? Kaya nilang manipulahin yung guys, basta ganun ang yung sagot sa akin ni Jesus Christ. Kaya nilang manipulahin kahit yung thoughts mo, emotion mo, ng mga orasyon na yan Ganun siya ka-effective. Kaya may mga gumagawa ng ganyan. Kaso lang, may parusa ang Diyos niyan sa mga kaluluwa na mga gumagawa ng ganyan. No? Kaya mas mainam talaga na kung gumawa man ng ganyan, at madami nagtuturo ng ganyan, magbago kasi kaysa naman maging huli ang pagsisisi. We hope maging huli na yung pagsisisi. Kumbaga, huli na yung pagsisisi mo, yung kung kailan ka hatulan, no? Ganun. Kasi parusa talaga dyan sa gumagawa ng mga witchcraft ay may impyerno ng kaluluwa mo. Nasa Bible yan. Nakasulat sa Bible at pinapapatay ng ganyan, yung gumagawa ng ganyan. Kasi nga, deception yan manipulation, demonic yan. No?
yan ay kay Satanas galing yung kapangyarihan. Basta sa Devil's Kingdom yan galing, hindi yan sa Diyos. Yung mga any form of witchcraft at yung gumagana dyan. Ayan o. Gusto nilang maging weak, emotional, mahina para hindi ka makapag-take ng action, or else si person mo, o maaaring ikaw kasi gusto mo na makapag-take na action, makagawa ng desisyon, umpisa mo ng gumalaw, kumilos. Yan. Maaaring mayroon kang gagawin, mayroon kang pupuntahan, mayroon kang kakausapin, yan, o mayroon kang ipupurso na goal, kung ano man to. Ano kaya ang purpose? Sabihin na natin purpose ng God. No? Purpose ng God. Ano kaya ang purpose ng God? Bakit maliban dito? Bakit darating ito si Queen of Swords sa buhay mo? Let's see. Communication. Para magkaroon na ng communication, action, para maging active na yung communication nyo, active na yung buhay mo, pwede din ganun. Para magkaroon na ng movement, there's fast movement, fast action, communication, para magkaroon na ng communication sa inyo. So, wala pang communication sa inyong dalawang to. Wala pa, hindi pa nagkakaroon ng communication sa inyo. Ayaw ko din mag-suggest, ayaw ko mga alam. At meron din naman kayo mga choices sa buhay ninyo. Buhay nyo yan eh. So, yan. Kung kailan nyo gusto mag-take na action sa inyong person, it's your choice, no? Mahirap yung mga alam ako sa inyong decision, buhay nyo yan. Baka mamaya magkamali pa kayo eh. So, sarili nyo ding decision. Kahit may mga, ayan o, may mga deceit. This is deceit. Yung nagpa-clouded na judgment mo. Deceit yan. Malamang orasyon yan. O ritual, orasyon. Para, ito pati, yung reason, no? Para mawala na yung mga nagpapabagal, no? Mga karga to. Pwede mo, kung ano man yung kinarga sa'yo, o pwedeng responsibility din to, or mga negativity, or orasyon, o kung ano man kinarga sa'yo, pwedeng spirito, no? Mga ganong baggage ba? Kung ano mang baggage to na, yan ang nagpabagal sa'yo na mag-take na action eh. Itong baggage, karga, maaaring may nagkakarga sa'yo. Pwede din kasi elemento, nagkakarga din sila. Pwede din tao, mga orasyon, nagkakarga yung tao ng orasyon, yung mga gumagawa nga ng witchcraft na tao. Elemento, nagkakarga din yan. Akala ko dati hindi yan nagkakarga yung mga ganyan. Akala ko mga mangkukulam lang nagkakarga. Pero pati pala yung mga elemento. Pati pala sila. So, ayan. Ano kaya ang mga possible na sure talagang mangyayari sa inyo ni Queen of Swords? Malapit na. The Star in Reverse. More clarification with the Star in Reverse here. Sa mga mangyayari. Ito yung mga possible na mangyayari. Possible lang ha. Pero possible talaga na sure na mangyayari pala. Masasaktan. Negative. Ma-heartbroken. Ma-hurt. Pero okay lang yan. At ito ay parang blessing in disguise. Hindi siya blessing in disguise. Parang ano siya, parang siguro ang mangyari dito, masaktan mo na.
maring si Queen of Swords o ikaw, baka sa communication ninyo, ma-hurt kayo sa isa't isa, or ma-hurt ka sa sabihin niya, lalo kung prank ka siya. Prank ka to. Parang may pagka direct. May, kasi Queen of Swords eh. And parang may pagka-cold din. Kasi Queen of Swords. Parang unemotional. So, maaaring masaktan ka, pero yun pala ay blessing siya. No? Parang sa umpisa lang siguro to na parang negative yung mangyari. Kasi may deceit pa. Pero, malay mo. And then, after this, anong next na mangyari kayo sa inyo ni Queen of Swords na sure na mangyayari? Baka positive na. Let's see. Ay, Temperance. Matingga. O pwede mag-heal kayong dalawa. No? Pwede mag-heal kayo together. More clarification with this Temperance here. Mag-heal to guys. Mag-heal na para stable, secure, grounded. So, mag-heal kayo. This is healing yung Temperance dito. Sa next na mangyari sa inyo. Para masaktan and then mag-heal, no? Mag-heal, mag-relax. Maring yun, soon after this na mangyari to, na para maring ma-hurt ka lang eh. More clarification with this Three of Swords here na masaktan na ano yan, na klase ng hurt. Maring masaktan, pwedeng ikaw dahil sa third party o dahil may namamagitan na gumagawa ng deceit, no? Pwedeng ganon, or dahil sa third party. Pero after that, mag-heal kayong dalawa, no? Maghilom yung sugat, ganyan, and maging stable na lahat, maging komportable na kayo, secured, maring sa isa't isa, no? Makapanatag na yung kalooban ninyo. Hindi naman agad-agad kasi yan, yung relationship, lalo kung may mga challenges or may mga deceit. Pero kumbaga, pag tuloy-tuloy lang, no? Lalo kung gusto niyo naman talaga makasama ang isa't isa, pag tuloy-tuloy lang, edi kumbaga, try until you succeed. Diba? Kung gusto nyo talagang makapiling yung isa't isa. Kung gusto mong makapiling yung person mo, kung gusto ka din makapiling na person mo. Walang masama doon kung gusto nyo makasama ang isa't isa. May push nyo lang yung i-push, diba? Ganun lang yun. Eh, kung gusto nyo naman ang isa't isa talaga eh, diba? So, yan. And then, ano ang mga possible paano mangyayari sa inyo ni Queen of Swords after this? Ano pa kaya? O pwedeng mag-business din kayo, pero this is clarification sa Temperance. So, mag-heal to, heal. Ito, the Magician. More clarification of the Magician in reverse. Ay! Kung meron nang-control sa inyo, o namamanipulate, na manifestor, or gumagawa ng witchcraft, or gumagawa siya ng ganon din yung manifestation that is sa witchcraft din yan, ginagamit nila sa witchcraft yan eh, manifestation na yan eh. Kaya yun parang mangkukulam, gumagawa ng witchcraft or sorcery. Mamamatay daw to eh. Yung gumagawa sa inyo ng witchcraft or sorcery na gusto kayong kontrolin, gusto kayong pigilan, o pwedeng magkasakit lang, o mamamatay talaga. Let's see more clarification with the death card here. Tingnan natin. Hindi na nga magtuloy-tuloy yung ginagawa niya kasi maaaring mamamatay na talaga to. Kasi kung magkasakit lang, pwede niya pang ulit na gagawin, di ba? So, ibig sabihin, talagang mahinto na talaga yung ginagawa niya na to, no? Nang gumagawa sa inyo, yung gusto kayong kontrolin. Ba't kasi yung buhay ng ibang gusto niyang kontrolin? May buhay naman siya kanya. Mamamatay daw yan. Mamamatay talaga yan kasi hindi na magtuloy-tuloy, mahinto na. Matigil na yung effort niya, or else ay kasi mahinto eh. So, mamamatay.
Lalo kung hindi kayo tinatantanan nito. Oh. Sa wakas, matatantanan na kayo kasi kung mamatay siya, edi hindi na kayo. Kasi pag mga ganyan kasi guys, hindi daw yun sila tumitigil kadalasan. Hanggang sa mamatay na lang sila. Hindi sila tumitigil. Hanggang sa parusahan na lang sila. Kasi may nagkwento niyan, pagka yung mangkukulam daw tumigil, magkakasakit siya. Pag tumigil ka pangulam, basta narinig ko lang yan. Ganun daw yan sila. Kasi nga, sa demonyo nga yan. Hindi naman sa Diyos yan. Yung ganyang pangulam, mga witchcraft na yan. Ayan. Ang tao may choice. Kaso lang, yun ang pinipili ng iba. Yung ganyang gawain. So, yun ang mga next na mangyayari. Wala na. Kasi may pa sa'yo na manipulate ng isipan mo. Yan na ito gusto kong kontrolin yung isip mo. Ito na yun. Ito na yung mamamatay. Yan o. Oh. Ayan. Bakit mamamatay ito? Si The Magician in reverse na to. Yan yung gumagawa. Na Emperor. Because more clarification with the Emperor here. Pwede maging Emperor na energy mo. Dahil strong na yung mo yung personality mo, yung mind mo, you're brave. Hindi ka na niya makontrol. Malakas ka. Kung siya ay magician, ikaw emperor ka. Ikaw yung hari, siya ay magician lang. So, talo talaga siya, no? So, matatalo mo to. No, you are strong than this. Oh, ikaw yung may authority. Magkakaroon ka ng authority, maaaring spiritual authority. Authority, kagaya ng, di ba may mga manggagamot na pumapatay ng guys? Ng mga mangkukulam. Baka ganun ka. Basta hindi ka lang mangulam. Kahit mangulam ka, kung mangkukulam ka din, at yan ang gagawin mo, ay hindi ka sa Diyos. Automatic yun. Pwedeng, kung nangungulam ka man, o gumagawa ng witchcraft, kung gayuma, ay magbago ka para magbalik loob sa Diyos ba? Ganoon. At huwag ka nang gumawa ng ganyan. Para hindi ka sa, hindi ka sa demonyo. Hindi ka nagsaserve sa demonyo. Di ba? Ganun lang yan. So, yan. Malinya ka sa Diyos. Lalo kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Malinya ka na sa Diyos. Yan na yan. Ayan. Para ma-separate sa'yo yung yung yan ang papaklaw din sa isipan mo. Yung manipulation niya. Wala na siya ng control sa'yo. Lalo kung may palipad hangin ka sa loob. Or, basta kinokontrol ka nito eh. Wala na siya ng control sa'yo kasi mamamatay na nga siya. Based dito sa reading. Kinlarify ko to eh. So, matatanggal na yan sa'yo. Yung niya. Pag may authority ka na, no? Kasi sila sa kadiliman, ikaw ay maaring bigyan ka ng authority ng God, no? Napuksain ito kung nangungontrol sa'yo. O kaya para mapatay mo itong nangungontrol sa'yo. Pwede. Paano ba mamatay ito? Ang The Magician na ito. More clarification. The Devil. So, the Devil. Pwedeng papatayin din siya ng Devil. Ganon kasi ka-trader ang Devil, guys. Offeran ka niya ng syempre, kalukuhan. Hindi lang kalukuhan yan. Kademonyuhan. Nagagawa ka ng mga witchcraft. Para, pag sige ka gawa ng ganyan, pag yan ang gawain mo, makuha niya yung kaluluwa mo. Kaya, pag pwede niya na makuha yung kaluluwa mo, maaaring may panahon din siya na kunin niya yung kaluluwa ng siyempre sakop ka na niya eh. Pagka yan ang gawain mo eh. Kaya mas mainam talaga magbago. Hanggat maagap. Kaysa, kahit magkasakit ka pa, kung gumagawa ka ng witchcraft, mas mainam talaga magbago. Kasi may walay ka dun sa kadiliman. At manghingi ng kapatawaran at hindi na babalik sa ganyang gawain. Ganon.
Di ba? Ganun lang yun. Madami yan ngayon nagtuturo. Kaya, ayun lang suggest ko, advice ko. Magbago. So, parang yan, daming gumagawa yan. Pero, ayun ang choice ng iba. Bahala sila. So, devil. So, ayan. O pwede din na dahil kinukontrol kayo, kaya mamamatay siya. Papatayin siya ng God. Pwede din ganon. For clarification with the devil here. O pwedeng devil ang papatay sa kanya. So, see. Makakawala ka na sa control niya. No? Makakawala ka na sa control niya. Ito. Para makawala ka na sa control niya. O, kayo ni person mo, ikaw, para makawala na kayo, kaya papatayin siya ng God para hindi ka na nakokontrol, hindi na mamanipulate yung isipan mo, hindi na niya napapaklouded yung judgment mo, hindi ka na niya napapaatras abante. Pag gusto mo siguro na gawin yung gusto mong gawin, para nag-hold back ka, parang ganun ba, no? Nagja-juggling ka kasi may dito gusto mangontrol sa'yo, mangkukulam, o ewan ko anong klase ng witch to, wizard or warlock. I don't know kung ano siyang klase. Madami yan silang klase. So, yan. Pero lahat yan sa kadiliman. Basta witchcraft or sorcery ang ginagawa. Yan. Ayan siya. So, yan ang reason kung bakit mamamatay na daw yan. Dahil papatayin siya ng God. No? Umaring pwedeng yung emperor dito, God to. God yung emperor dito. Pwedeng yan ay God. No? Napapatayin siya ng God. Kasi sa devil siya. No? Siya ay alagad or servant ni Satanas. At gusto niya kayong kontrolin. No? Gusto kanyang kontrolin yung isip mo, yung emosyon mo, yung judgment mo. Kaya papatayin siya ng God na. So, ayan. So, ito na lamang for collective reading.